Mula sa kaligtasan sa mga pabrika hanggang sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, dalawang usapin ang hinaharap ng pamahalaan kaugnay ng kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Ano ang tugon ng mga otoridad sa mga panganib na ito? Si Bea Peniza nakatutok. No Filipino should have to choose between earning a living and protecting his or her health. Ito ang paliwanag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung bakit ni-raid ang mga steel plant na nagbebenta ng mga substandard na bakal sa bansa. Ikinabahala ng PAOK ang epekto ng radioactive materials na ginagamit ng mga manufacturers. PNRI testing confirmed radioactive elements in materials inside the facility, including steel bars and residual black sand. Radioactive findings were also recorded in other materials and areas of the plant. Hindi natin nakikita ang radiation. Hindi natin naamoy. Hindi natin agad naramdaman. And this is precisely why we cannot afford to ignore it. Nagpaliwanag din ng PAOK kung bakit nagbanta ang China na lalambitinin ang mga illegal workers na Pinoy sa Hong Kong at Macau. Bakit daw pinakawalan ng mga Pilipino? With regards to the 10 arrested nationals, ang issue ng usapan dyan is yung discrimination. Bakit yung mga workers na Pilipino ay pinakawalan at yung yung Chinese workers ay hindi pinakawalan? Those were the issues na nire-raise ng China Embassy before they issued that statement to me na Beijing is considering retaliation. Kinundina na ng Department of National Defense ang mga pahayag na ito ng China at tinawag na blackmailing at extortion. Iginiit naman ng DND na ang pag-aresto sa 10 Chinese nationals ay pawang alinsunod sa tamang proseso. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers sa China. Bea Peniza, IBC News.